Kaya naman tayo po ay dumako na sa pinakamalagang bahagi ng ating balagawan. Ito ang ating pagkikinig at pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman ang lahat po ay aking panandaliang inaanyahan tumayo sa pagbibigay galang sa salita ng Diyos na dali ang beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Brother Rom. Magandang hapon po, maminamahal. Magandang hapon sa lahat ng ating mga bisita. Tayo po ipanandalian manalangin bago tayo dumako sa pakikinig ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin po tayo, mga minamahal. Dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po nagpupuri. Nagpapasalamat po kami, mahal na Panginoon, muli mo kami pinagkatipon-tipon sa lugar nito upang mabigyan namin ng mataas na karangalan ng dakilang pangalan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Hindi kami karapat-dapat bumanggit ng banal na pangalan, ngunit kami po ay tinipon mo, mahal na Panginoon, sa lugar nito upang minsan pamalwalati ka namin, maibigay namin ang aming mataas na pagpaparangal sa iyong banal dakilang pangalan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hindi kami karapat-dapat, mahal na Panginoon. At kami po'y nagpapasalamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Sinasamahan mo kami sa pangunang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeida, mahal na Panginoon. At dalangin po namin, dakilang Diyos, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Palakasin mo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong kalakasan ng mga salita, dakilang Diyos. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, i-revive mo kami, mahal na Panginoon, upang kami po'y maging handa na sumalubong sa iyong nalalapit na pagbabalik, mahal na Panginoon. Pagpalain mong bawat sa amin, aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. God bless you, mami na mahal. Pwede tayo makabalik sa ating upuan. Habang inihanda natin ang ating mga pambungad na talata, mami na mahal, ako po muna ay bumabati po sa inyo. Bumabati po tayo, mami na mahal, sa ating mga minamahal, mga beloved ordained preachers na nakasama po natin ngayon, mami na mahal. Dinalaw po tayo. Bagamat hindi man nakarating ang ating mga beloved children, ang ating minamahal at ginagalang ni Evangelista, maminamahal, meron naman silang pinadalang mga manggagawa, maminamahal, mga beloved ordained preacher na kasama po natin ngayon. Bilang tanda, maminamahal, na hindi nila tayo nakakalimutan. Tayo po ay patuloy na sinasamahan, mga minamahal, lalo na sa ganitong pagdiriwang. Praise the Lord! Amen! At nagpapaabot po tayo ng pagbati sa mga minamahal natin mga beloved workers sa lugar na ito, mga minamahal, sa ating mga minamahal mga awit, sa ating mga manunugtog, sa lahat po ng mga minamahal natin mga bisita, galing sa ating mga iba't ibang mga outstation. Magandang hapon sa inyo, sa mga kapatiran natin sa dako ng Maynila. May mga kapatiran tayong galing sa Maynila. Praise the Lord, welcome po sa pagbisita po sa aming outstation dito sa Olonga po Outreach sa panguna ng ating minamahal na Evangelista Wilde Estrada Almeida. At nagpapabot po ko, maminamahal, dobleng paggalang sa ating minamahal na pastor, ating beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family. Magandang hapon po. At sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimot ang aral natin, beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At ang higit sa lahat, maminamahal, ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Isang malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Praise the Lord. Kaya hindi buksan natin ang ating dalawang pambungad na talata. Mateo 16, talatang 18 at 19. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, talatang 18 at 19. Ganito po ang pagkabasa.
At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Amen. Amen. Praise the Lord. Amin naman ang ating paksa ay pamagatan po nating The Invincible Church. The Invincible. Ibig sabihin ng invincible, maminamahal, ito po ay makapangyarihan, matatag, hindi matitinag, hindi magigiba. The Invincible Church. Alam nyo, maminamahal, ang church ngayon, sa panahon natin ngayon, mga minamahal, ito po ang tinatawag na the modern ark of safety. The modern ark of safety. Kung paano, mga minamahal, iniligtas ng Diyos ang buong sangkatauhan ng panahon ni Noah sa pamagitan ng barko, mga minamahal. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga sumampalataya, lahat ng mga naniwala sa pamagitan ng church. Amen? Noong panahon ni Noah, maminamahal, lahat ng hindi nakasakay, hindi nakasampa doon sa arka, sa loob, mga minaman ng 120 years nangaral si Noah. Walang naniwala sa kanya, mga minamahal, kundi ang kanyang mga loved ones, ang kanyang pamilya, ang kanyang sambayan. Kaya 8 lang ang naligtas, mga minamahal. Kasi nung pagkatapos na mangaral si Noah, mga minamahal, hindi niya isinara yung arka. Ito'y kusang nagsara. Nagsara. Ibig sabihin na minamahal, maging sa kapanahunan natin ngayon, maminamahal, meron pong tinatawag na expiration ang kaligtasan. Amen? Darating ang araw, maminamahal, lahat ng mga nagbingi-bingihan, lahat ng mga tao, maminamahal, na hindi pinansin ang salita ng Diyos, hindi sila naniwala, maminamahal, at hindi sila napabilang sa true church of the living God. Lahat ng nasa labas ng arka, lahat ng nasa labas ng church, nasa labas ng pananampalataya kay Kristo, hindi po sila maliligtas. Amen? Kaya maminamahal, napakapalad po natin, nandito tayo sa true church of the living God. Amen. Ang true church of the living God, maminamahal, ito po'y invincible. Makapangyarihan. Pag ikaw ay nasa church of the living God, maminamahal, para kang nasa matibay na muog. Para kang nandun sa isang mataas, makapal, at matatag na tore. Kahit dumating ang kalamidad, dumating ang bagyo, magkaroon ng digmaan, anuman ang mga salot, anuman ang mangyari sa atin, mangyari sa mundo, maminamahal, hindi ka mapahamak sapagkat ikaw ay nasa true church of the living God. The true church of the living God, ito'y matibay na bato. Upon this rock, sinabi ng talata, upon this rock, ang tunay na church of the living God, ito po'y matatag na bato. The true church of the living God, hindi ka apektado, maminamal sa mga kalamidad. Kahit bumagsak lahat ng mga building, mga malalaking mga gusali sa panahon natin ngayon, maminamal, wala kang katakutan dahil sinabi ng Biblia,
pag ikaw ay nasa matatag at matibay na bato, darating ang unos, darating ang malakas na hangin, darating ang malakas na bagyo. Hindi ka matitinag dahil ang iyong pananampalataya, nakatayo, ang iyong bahay, nakatayo sa matibay, matatag na pundasyon. Yung bato at ang batong ito, maminamahal, sinabi, upon this rock, ang batong ito, sinabi ng Deuteronomy chapter 32 verse 4, ito po ang ating mahal na Panginoon Diyos. Si Kristo. Ang bato na tinutukoy sa Biblia, si Kristo, maminamahal. 1 Corinthians chapter 10 verse 4, Deuteronomy chapter 32 verse 4. Ang batong yan, ito po ay ating mahal na Panginoon Diyos. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang gawa, ang lahat ng kanyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat, walang kasamaan at matuwid at banal siya. Ang batong ito ay si Kristo. Amen. Eh kapag nasa church ka, maminamahal, you are in victor. Hindi ka victim. Ikaw ay nasa panalo. Nasa panig ng panalo. Nasa panig ng victorious. Hindi ka talunan ng dyablo. Dahil ang pundasyon ng iyong kinatatayuan ay matatag, matibay, malakas at malaking bato. Sinabi ng Proverbs chapter 18 verse 11 o Proverbs chapter 18 verse 10, sabi diyan, ang pangalan ng mahal na Panginoon ay matibay na bato, matibay na muog. Tinatakbuhan ng mga matuwid at sila'y maliligtas. Amen. Basahin natin mga talata, maminamahal, sabi ng mga talatang nabasa natin, basahin po natin. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 32, ang talata po ay 4, na ito po pagkakasulat. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagat lahat niyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Unang Korinto Kapitulo 10, talatang 4, Unang Korinto Kapitulo 10, talatang 4, ganito po pagkakasulat, maminamahal, Unang Korinto 10, talatang 4. At lahat ay nagsisiinom ng inumin ding yaon sa Espiritu, sapagkat nagsisiinom sa batong yaon sa Espiritu na subulot sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Kawikaan, 10:18 ng Kawikaan. 18:10 po, 18 verse 10. 18 kasi 18, talatang 10 ng Kawikaan, ganito po ang pagkakasulat. 18, talatang 10. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Amen. 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 Kaya kapag nasa true church of the living God ka, mga minamahal, wala kang ipangamba. Hindi ka dapat matakot. Makatulog ka ng tiwasay, mahimbing. Kahit sa gitna ng kalamidad, sa kabila, mga minamahal, ng pandemya, sa kabila ng digmaan, sa kabila, maminamahal, ang mga panganib, mga banta na magaganap sa mundo natin, hindi ka dapat matakot. Bakit? Ang pundasyon ng inyong pananampalataya ay nasa matatag at matibay na pundasyon. The rock. Upon this rock, at ang batong ito ay si Kristo. Amen? Pag hindi si Kristo ang pinaglagakan mo ng pananampalataya, mga minamahal, sabi ng Biblia, para ka lang nagtayo ng bahay sa buwanginan. Useless. Sayang ang pagiging Bible believer mo. Sayang naniniwala ka pa sa Biblia. Hindi ka naniwala kay Kristo. Para kang nagtayo ng bahay sa buhangin. Pag dumating ang malakas na unos, dumating ang baha, dumating ang malakas na hangin, sabi ng Biblia, kalagim-lagim ang kasasapitan mo sapagkat bakit ka nagtayo sa buhangin? Meron namang bato. Amen? Meron namang matatag na bato upon this rock. At ang iglesia ng ating mahal na Panginoon, ito po ay pag-aari ni Kristo, God's property.
Amen. Sinabi niya, upon this rock, I will build my church. Inangkin niya tayo, mga minamahal, my church. Ibig sabihin, inaari niya tayo. Pag napabilang ka, mga minamahal, sa True Church of the Living God, pag-aari ka ni Kristo. You are God's property. Amen? Hindi tatalab sa iyo ang pandemya, hindi tatalab sa iyo ang salot. Bago dumating sa iyo ang epidemya, bago dumating ang salot, tunaw na yan. Dahil mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kesa sa mga salot, sa mga sakit, sa mga epidemya. Usok lang yan sa impyerno, maminamahal. Yung mismong si Satanas, mismong ang mga demonyo takot sa mga tunay na anak ng Diyos, yung pa kayang usok sa impyerno. Ang salot ng epidemya, usok lang ng impyerno yan. Amen? Pero pag ikaw ay lumapit kay Kristo, laga kang ng pundasyon sa pananampalataya sa mahal na Panginoong Kristo, sinabi ng Biblia, I will build my church. Aangkinin ka niya, my church. Ang church na tinutukoy sa Biblia, hindi po gusali, hindi po building, kundi mga minamahal ang mga Kristiyanong puspos ng Espiritu ng Diyos. We are the church of the living God, the temple of the living God. Amen. Paanong nadaig sa iyo, mga minamahal, ang pandemic? Paano ka daigin ng karamdaman samantalang nasa sa iyo si Kristo? Amen? Maliban lang, mga minamahal, kung ikaw ay lumabas. Amen? Maliban lang lumabas ka sa church. Pag lumabas ka sa church, mga minamahal, the true church of the living God, doon lang tatalab sa iyo lahat ng mga sakit. Doon lang dadaigin ka ng diablo. Kaya nga sabi, siyasatin niyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Hindi niyo ba nalalaman na si Kristo ay nasa inyo? Once na tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas, you are a member of Church of the Living God. Ikaw ay God's property. Ye are not your own. Hindi ka na may-ari ng buhay mo. You are God's property. Hindi mo na pwedeng ikaw ang magmando sa buhay mo. Hindi na ikaw ang masusunod kung ano ang gusto mong gawin, kung ano ang iyong isusuot, kung ano ang iyong pupuntahan, kung ano ang iyong desisyon. Hindi na. Kailangan humingi ka ng approval ng Diyos sapagkat you are God's property. My church, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Dalawa lang ang nagmamay-ari sa tao, maminamahal, ang Diyos at ang diablo. Pag hindi ka pag-aari ng Diyos, you are Satan's property. Amen? Kaya, mas ibigin mo maging pag-aari ka ng Diyos, pumasok sa iyo si Kristo, tanggapin mo bilang sariling tagapagligtas. Pag tinanggap mo siya, maminamahal, bilang sariling tagapagligtas, hindi lang siya magiging presidente ng buhay mo, kundi magiging residente siya. Magiging residence. Siya na ang titira sa puso mo. Ikaw po ay pananahanan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Sabi ng Biblia, only Jesus Christ can claim ownership for the church. Ang mahal na Panginoong Kristo lamang ang may karapatan umangkin ng church. Sapagat sinabi ng Acts chapter 20 verse 28, binili niya tayo ng malaking halaga. Amen? Sabi ng Acts chapter 20 verse 28, ingatan nga nyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan na sa kanya'y ginawa kayong Espiritu Santo ng mga obispo upang pakainin ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya tanging ang mahal na Panginoong Kristo lamang ang pwedeng umangkin ng kanyang church, umangkin sa atin dahil binayaran niya tayo, maminamal ng kanyang banal na dugo. Amen? Binili niya tayo ng dugo. Kaya nga, sabi ng Biblia, maminamahal, tanging ang ating mahal na Panginoong Kristo lamang ang may karapatang mag-ari sa atin. Amen? At pag-aari ka na ng Diyos, maminamahal, hindi ka na dapat masunod.
Amen? Pag ikaw ba ang nasusunod sa iyo, maminamahal, nasa iyo kung gusto mong, kung ano ang iyong gustong isuot. Nasa sa iyo kung ano ang gusto mong puntahan kahit ayaw ng mahal na Panginoon. Nasa sa iyo kung anong gusto mong gawin. Hindi ka na aariin ng mahal na Panginoon kasi mga minamahal, kapag nakita ng mahal na Panginoon, ikaw pang nasusunod sa buhay mo, pababayaan ka niya. Pababayaan ka niya. Amen? At pag pinabayaan ka ng ating mahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, ipagwawagwagan ka ng dyablo. Amen? Ipagwawagwagan ka ng dyablo. Sisilain ka ng dyablo. Satan's like a roaring lion, seeking whom he may devour. Dahil sabi, the church has an enemy. Ang mga tunay na anak ng Diyos, the church of the living God, has an enemy. Sabi ng Biblia, the gates of hell. Ang kalaban ng mga tunay na anak ng Diyos, maminamahal, si Satanas. Ang pintuan ng Hades. Ang pintuan ng impyerno. Kaya kapag nakita ng malapang nun, ayaw mo magpasakop sa kalooban niya, ayaw mo isuko ang buhay mo sa Kanya, bagamat ikaw ay pag-aari ng Diyos. Pabayaan ka ng malapang nun, maminamahal. Kaya may mga mananampalataya. Bakit tinatablan sila ng sakit? Bakit apektado sila, maminamahal, ng kalamidad? Bakit hindi nangyayari, maminamahal, yung kapangyarihan ng malapanon sapagkat sabi ng Biblia, ang Church of the Living God ay invincible, makapangyarihan. Hindi kayang talunin ni Satanas. Bakit may mga Kristiyanong tinatalo? Bakit? Sapagkat kapag mga minamahal, hindi ka nagpapasakop sa kalooban ng Diyos because church as an enemy. Ang church ay may kalaban. Ito po ay ang dyablo. The gates of hell. Amen. Ipagwawagwagan ka ng dyablo, maminamahal, sabi ng Revelation chapter 12, verse 12. Pag ikaw lumabas sa Church of the Living God, sinabi ng Biblia, kahabag-habag ang lupa, sapagkat, sabi rin, bababa ang dyablo na may malaking galit, sapagkat sa pagkaalam niya na konti na lang ang panahon niya. Basahin natin yung Revelation 12, verse 12. Amen. Saklat po ng Apokalipsis, Kapitulo 12, talatang 12. Kaya't mga gagalak kayo, o mga langit, at kanyang nagsisitahan diyan, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kanunting panahon na lamang ang mayroon siya. Amen. Amen. Konti na lang ang panahon ng dyablo, maminamahal, kaya namamakyaw na si Satanas, namamakyaw na ng kaluluwa. Amen? Dati, ang mga namamatay lang, maminamahal, konti-konti lang, minsanan lang, paisa-isa lang. Ngayon, daan-daang libo na. Amen? Daan-daan, libo-libo, sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit? Sinabi ng Biblia, maminamahal, si Satanas ay naparitong may malaking galit sapagkat konti na lang ang panahon niya. Kaya kabag-abag ka pag hindi ka kabilang sa true church of the living God, pag wala ka kay Kristo. Amen? Alam niyo, maminamahal, isang dakilang pagpapala, isang dakilang pribileyo, yung nailuwal ka ng nanay mo sa mundo, pero nakakilala ka kay Kristo. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon makasama mo siya sa walang hanggang kagalakan, kaligayahan sa piling ng Diyos. Amen? Wala nang pinakamapalad sa lahat ng mga palad, maminamahal, yung mga nagkaroon ng pagkakataong lumabas sa mundo. Tapos nakakilala sa mahal na Panginoon. Binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na maranasan nila ang walang hanggang kagalakan, walang hanggang kaligayahan, walang hanggang buhay sa piling ng mahal na Panginoon. Amen? Pero kapag hindi ka naman nakakilala sa malapang, hindi ka naglingkod sa Kanya, wala nang pinaka-miserableng tao ay isinilang sa balat ng lupa, kundi ang mga taong hindi tinanggap si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Sabi nga ng Biblia sa Job, mabuti pang inagasa na lang ang magulang mo.
Mabuti ang inagasan ka na lang, nung ipinanganak ka, inagasan na lang, naging agas ka na lang, hindi ka na muo, hindi ka na buo bilang tao. Bakit? Kasi, pag ikaw ay hindi na buo, wala kang maranasang walang hanggang parusa sa impyerno. At pagkatapos ng impyerno, itapon ka sa dagat-dagatang apoy. Amen. Pero, ang pinakamasarap sa buhay ng isang tao, yung makakilala kay Kristo. Yung siya maging pag-aari na mahal na Panginoon, binibigyan siya ng karapatan, binigyan siya ng pagkakataon na makapiling ang Diyos. Maminamal, magpakailan-kailan pa man. Ang buhay ay walang hanggan. Timeless. Amen. Ang edad mo sa langit, maminamahal, hindi lang 10,000 years, hindi lamang 20,000 years, hindi lamang 100 years, hindi lang 1 million years. Hindi lamang 10,000, walang katapusan, walang hanggan, eternal life. Pero ang itsura mo ay batang-bata, para ka lang teenager. Age is just a number. Makita mo doon sila Abraham, batang-bata. 10,000 years old na sila. 7,000 years old na sila, pero pag nakita mo sila pagdating sa langit, makita natin sila, parang sing edad mo lang, mga 17, 18. Age is just a number. Babata tayo pagdating natin sa langit. Amen? Pero sa impyerno, kabaliktaran. Sa impyerno, maminamahal, walang hanggang kaparusahan. Parurusahan ka araw at gabi. Kakainin ang uod ng katawan mo, tapos pagkatapos maubos, babalik na naman yung katawan mo. Babalik na naman uli yung laman mo para kainin uli ng uod. Ganun lang ang mangyayari ng mangyayari. Kakainin ng uod, magkakaroon na naman ng laman. Kainin naman ng uod, maubos na naman ang laman, tapos magkakaroon ka na naman. Eternal din ang buhay, pero sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Pero kapag ikaw ay napabilang sa True Church of the Living God, sinabi ng Biblia, the gates of hell shall not prevail against it. The gates of hell shall not prevail against it. Hindi mananaig ang diablo sa iyo, marinig lang ang pangalan mo, mga minamahal. Amen? Pag tinawag mo ang mahal na Panginoon, maminamahal, hindi mo na kinakailangan tumakbo sa mahal na Panginoon. Pag narinig niya ang pangalan niya, hahabulin ka, tatakbo ang Diyos para iligtas ka. Amen? Napakabuti ng mahal na Panginoon, maminamahal, napakapalad ng mga taong naglingkod sa Diyos. Napakapalad natin, nakilala natin ang mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Tayo po'y nasa True Church of the Living God. Ang ating pastor ay tunay na pastor ng Diyos. Nananalangin araw at gabi, 40 days, 90 days, maminamahal, sinong makakagawa niyan? Tapos, manalangin 20 hours a day, day and night. Lumalaki pa mga miracles, signs and wonders. Mga kabataan, maminamahal ako, napunta ako dito, 17 years old lang ako. Dati akong drug addict, dati akong magnanakaw, lagi akong hinahanap ng mga pulis. Wala akong pambayad sa abogado. Narinig niyo yung patutuo natin, beloved Sister Lilibet, yung tatay niya, nagtatrabaho dyan sa Court of Appeals. Nakikiusap ako sa tatay niya. Kunin ako ng abogado. Pagkatapos ng isang kaso, meron na naman. Pero nung nakilala ko ang ating mahal na Panginoon, binago ako ng ating mahal na Panginoon. Hindi na ako nagda-drugs, hindi na nagnanakaw, hindi na nagmumura. Sapagkat sabi ng Biblia, the gates of hell shall not prevail against it. Yung kasalanan, hindi na maghahari sa iyo. Hindi ka na pagtatagumpayan ng kasalanan. Ang kasalanan ang pagtatagumpayan mo. Hindi ka na biktima, ikaw ay victor. Hindi ka na biktima ni Satanas, hindi ka na biktima ng kasalanan. Kaya nga, kapag alipin ka pa ng bisyo, pagmumura, pag-inom ng alak, iba't ibang pinagbabawal ng mga inom ng pinagbabawal na gamot, ibig sabihin talunan ka pa. Hindi ka pa victorious. Pero panindigan mo, sabi ng Biblia, the gates of hell shall not prevail against it. Kung tunay na ikaw ay nasa Church of the Living God, hindi ka dapat patalo. Tayo'y nasa winning side. We are more than conqueror in Christ Jesus. Ikaw ay mananagumpay. Kaya nga, pag talunan ka, mga minamahal, kasalanan mo yan. Kumampi ka sa talunan.
kailangan kumampi ka doon sa winning side, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Pag wala ka kay Kristo, sunod-sunuran ka kaya sa diablo, sunod-sunuran ka sa kasalanan, pero pag nakay Kristo ka na, nasa malapanganon ka na, ikaw ay nasa true church of the living God, tandaan mo, maminamahal, hindi ka na kailangan talunin ng kasalanan. Dahil sinabi, the gates of hell shall not prevail against it. Sabi ng ating mahal na pastor, maminamahal, ang impyerno at ang kasalanan ay two horns in the same goat. Katulad yan ng dalawang sungay sa isang kambing. Two horns in the same goat. Ibig sabihin, pag ikaw ay alipin pa ng kasalanan, taga-impyerno ka pa. Amen? Hindi ka pa magmamana ng buhay na walang hanggan. Kailangan talunin mo si Satanas. Dahil ikaw ay nasa winning side. Si Kristo ay mananagumpay. We are more than conqueror in Christ Jesus. Mananagumpay ang mga tunay na anak ng Diyos, maminamahal. Hindi tayo talunan. Hindi tayo biktima. Tayo po ay victorious. Amen. Kaya maminamahal, kung gusto yung mapabilang sa true church of the living God, sinabi ng Biblia, tanggapin nyo, maminamahal, ang kaligtasan. Sabi narito, ibinibigay ko ang susi ng langit. Ang sino mang patawarin dito sa lupa ay pinapatawad ng Diyos sa langit, at ang sino mang kalagang ng Diyos dito sa lupa, o kalagan natin dito sa lupa, kinakalagan ng Diyos sa langit. Ganon ang kapangyarihan ng iglesia, kapangyarihan ng mga lingkod ng Diyos. Kaya habang ibinibigay natin ang pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Brother Bob, maminamahal, sa lahat ng mga baguhan, lumapit kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon habang tayo po'y umaawit.